Live na po tayo. Kailangan wag nating itigil itong pagla-live natin. Kulang tayo sa tulog, ganyan, medyo ubo-ubo. Ibig sabihin, pinalalabas niya ang lahat ng mga virus. Sorry. Diyan na si Ate CJ. Good evening, Ate. Diyan na si Ate Nat. Hello. Ate Gemini, nandiyan na rin. Maraming katanungan ang aking natatanggap kung bakit kadalasan kapag sarili na o pamilya na miyembro ng pamilyang example ay may karamdaman o ang sarili mismo ay bakit hindi kagad-agad nawawala. Pero kapag doon naman tayo sinugo ng Lord sa iba, sa ibang tao, bakit kadalasan mabilis ang kanilang healing, ang kanilang deliverance? Bakit pag sariling bahay na, sariling katawan, sariling mundo na, ay bakit dyan si Brother John bakit nakakapagtaka kung minsan bakit medyo mabagal kung minsan hindi talaga gumagaling basta-basta. So siguro isa ito sa ating talakayin kung makikinig tayo kasi wala naman tayong magawa kundi alamin sa manual kung paano ang mga bagay na ito, paano malaman, masolusyonan. Kadalasan naman, isa rin ako, hindi ko kayo tinutukoy lang, dahil tayo ay pinalaki mula sa pagkabata ng mga haka, ng mga kasabihan, ng mga ano ba tawag nila dyan, yung pamahiin, haka-haka, na naging katotohanan sa atin. Dahil ito ay naging paniniwala natin at naging kamalayan natin. Pag sinabing kamalayan ay naging katauhan natin sa loob actually. So, marami tayong nalalalang noon na mga desires. Desire sa Tagalog, give me a word. Hangarin, pagnanais, ano pa? Desire. So, ang mga desires na yun actually, maaring 50-50. Hindi natin na pupuna na habang lumilipas ang panahon, ang desires natin noon, yung tayo ay grade 6, naganap nung tayo mag-graduate sa high school. Minsan naman, nung ilang buwan lang, naganap. So,
doon sa nakasanayan nating desires, na nakikita din man natin, natutunan natin sa ating mga ate at kuya, ay napakabilis na maganap. Ngunit, hindi alam ng marami sa atin na ang desire ay nagagawa natin sa normal na paraan. Naging normal. Ngunit, ang pagiging normal na ito, akala natin sa dyablo. Example. Normal sa tao mag-desire ng sakit. Ulit. Normal sa tao mag-desire ng sakit. At ang desire na ito nagaganap ng mabilis. Ulitin ko ha, baka hindi nyo narinig. Normal sa tao ang maglalang ng sakit sa kanyang katawan. Dahil normal sa tao ang maglalang. Kaya lang, ayaw niya sana. Dahil nakita niyo may sakit siya. Pero hindi niya alam, siyang naglalang ng sakit sa pamamagitan ng kanyang desire. Baka hindi nyo na-gets. Baka hindi nyo gets. Example. Normal sa paligid, mula pagkabata natin, lalo na nung mga grade 1, grade 2 tayo, pag nagkalagnat tayo, sa panahon namin nung araw, alam na agad ni nanay yan. Bibilang ka niya ng Royal. Royal. Saka yung masarap-sarap na tinapay. Kaya alam mo na, pag may Royal, may lagnat. Normal kasi sa tao, ang makita, na sa paligid niya, kapwa niya tao, ay nagkakasakit. Normal. Pero itong normal na ito, nilalalang natin mula ang bata tayo. Dahil sa ating desire. Ang desire ay ang ating kamalayan. Paniniwala. Kasiguruhan sa loob. Kaya nailalalang ng tao ang kanyang ini-imagine o desire. Tingnan natin, bago tayo magsimula. Efeso chapter 2. Basahin natin sa King James Version. Nandiyan po kayo. Atin pong tinatalakay ito hindi para kayo akayin sa kung anumang samahan mayroon kami, kundi para mahanungkat natin somehow. Maring hindi ko masabi ng ayon sa inyong panlasa, pero kapag nakinig tayo, sigurado marami tayong masisilip. Katulad dito sa Efeso chapter 2. Verse 3 o verse 2. Oh, puntahan natin sa verse 1 kaya. Verse 1, Ephesians chapter 2. Nandiyan kayo. Alright? Sa King James ko babasahin, tapos tingnan natin kung nasa Tagalog. And verse 1 hanggang verse 3. And you has He quickened, who were dead in trespasses and sins. Hindi po, basahin niyo po. Sana, guys, please, please, kahit hindi kayo marunong mag-English, kung may King James Version kayo dyan, please,
pansinin niyo yung sinasabi ko, please. Dahil labanan ito ng paniniwala. The battle of the mind. Labanan ito, guys. Ang mundong ito, labanan ng paniniwala. Kung anong paniniwala mo, ganyan ka. Ganyan ang buhay mo. So please lang, nakikiusap ako, please. Marami nagtatanong sa akin, taon na natin tinuturuan. Ba't ganito? Ba't gano'n? Kasi naman, minsan ka na nga alam makinig ng live, hindi ka pa nakikinig. So please, pag sinabing pansinin natin. Ha? Pansinin natin. Dito sa King James Version, mayroong nakatagilid na parang burado ng mga salita. Ang tawag dito ay italic. Kaya nakatagilid yan, wala po yan sa original na pagkasulat. Ngunit nilagyan nila yan para maunawaan ng marami na hindi marunong magbasa ng between the lines. Sabi nga nila, pag hindi tayo marunong magbasa ng hindi nababasa, ayan, nilagyan ng tulong din yan minsan. Pero sa totoo, wala yan sa original. No? Now, basahin natin sa King James Version. And you, tanggalin natin nakatagilid, who were dead in trespasses and sins. You, who were dead in trespasses and sins, were, Tagalog. Tingnan natin kung sa Tagalog. Dahil kinupihan din ng Tagalog yan, sigurado. At kayo'y binuhay niya. Wala pong nakalagay na binuhay doon. Sa King James Version, dinagdag lang yan. At kayo, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsasalangsang at mga kasalanan. Yung pwede yan. Sabi niya dito, sa verse 1, sa King James Version, and you who were dead, nung kayo'y mga patay pa. Ibig sabihin, hindi ka napatay ngayon. Nung patay ka. Ngayon, hindi na. Nung kayo'y mga patay pa dahil sa inyong pagsasalansang at mga kasalanan, ibig sabihin, nung patay ikaw at ako, nasa pagsasalansang at sa kasalanan tayo. Correct? Kung patay ka noon at ang ibig niya sabihin ngayon, hindi ka napatay, simple lang unawain. Kaya tayo patay noon dahil nasa pagsasalansang at kasalanan tayo. Noon, kasi sinabi doon, who were dead in trespasses and sins. Where, ibig sabihin, noon. Kung may noon, ang pinag-uusapan, tinutukoy niya na tayo ngayon, ay hindi na dead o hindi na patay. Kung hindi na tayo patay ngayon, dahil yan tinutukoy niya, malinaw na wala na rin tayong pagsasalansang at mga kasalanan. Pray nga tayo. Father Almighty, Daddy, Abba, hiwain mo nga ang pusong karnal hanggang sa mapulbos sa loob namin upang ang iyong manual, ang iyong katuruan patungkol sa aming tunay na sarili ay aming manguya at aming matanggap at aming manlunok at maging katauhan namin. Marami kaming mga desires, alam mo, Ama. Mga nasa. Ngunit ang mga magagandang nasa desires namin parang napakahirap makita. Ngunit yung mga luma naming mga desires, mga nasa, hindi lang mabilis bago pa naming
maisip nandyan na. Oh, Father, teach us tonight. Almighty, great I am, Daddy, Holy Spirit. Sinabi ng Panginoong Yesus that you will teach us all truth when you come. When we believe you already came, at narito ka na sa amin, at ituturo mo sa amin ang lahat ng katotohanan sa gabing ito, ayon sa aming lamang kayang nguyain. Kaya salamat, Abba, Daddy, Holy Spirit. In the mighty name of Jesus, we give you all the glory and the praises and the dominion, because we are thy righteousness. Amen. Hallelujah. Angels of God will dispatch you guys in Jesus' mighty name. Tira natin sa King James Version ulit. Verse 1, and you who were dead in trespasses and sins, kayo na dating mga patay. So dati, dahil sa inyong pagsasalansang at mga kasalanan, wherein time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Verse 3, among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires, take note, of the flesh. Fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Tagalogin natin. At kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsasalansang at mga kasalanan. Verse 2, na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito. Please, basahin nyo guys. Please, please. Gusto nyo ba na mabago ang desire natin? Gusto nyo ba mabago ang buhay natin? Please, please naman, please. Huwag tayo umasa, please, sa Diyos. Wag. Tapos na po ang departamento ng Diyos, please. Tapos na ang kanyang departamento trabaho. Ang lahat ng panalo, ipinasa na niya sa puso natin, sa espiritu natin. Atin na ngayon, nasa atin na ngayon ang bola. Wala na sa kamay ng Diyos, wala rin sa kamay ng Diablo. Kinuha na, nilalang, ginawa na ng Diyos lahat ng kanyang obligasyon at responsibilidad. Ngayon, dahil ikaw ay anak ng Diyos, Kristiyano, nasa atin na ngayon ang lahat ng nalalang niya, nagawa niya. Nasa atin na ngayon ang responsibilidad. So, basahin natin. Hindi ba't napakadali? Nilalang niya lahat, hinanda niya lahat. Tapos sinabi niya, anak, tanggapin mo. Pag tinanggap mo yon, ikaw ngayon may obligasyon, may responsibilidad, anak. Nalalang na yan. Nagawa ko na, napanalunan ko ng sanglibot at lahat. Andito lahat. Binigay ko siya ng susi, anak. Lahat na kapangyarihan. Hindi ako magpapatupad niyan sa iyong area of responsibility. Hindi ako ang magpapatupad o maglalalang ng nalalang ko na pagdating na sa iyong teritoryo. Teritoryo sa teritoryo tayo na. Ako ang nasa teritoryo hindi nakikita. Ikaw ang nasa teritoryo nakikita. Kaya tawag sa iyo anak. Dahil ako nakikita sa pamamagitan mo. Yan tawag sa iyo anak ng Diyos. Kung hindi ka nakikita anak, nandito ka sa akin. Pero tayo hindi nakikita. So wala akong anak. Kaya may anak ako sa mundong nakikita dahil nakikita siya. Ikaw ang buto at alaman ko, anak. So pagdating na sa mundong nakikita,
Teritoryo mo yan. Hindi ako magpapatupad niyan. Ikaw. Dahil ang buhay mo at buhay ko, pareho, iisa. Ako ang buhay mo. Hindi ba't nakatira ako sa iyo, anak? Ikaw ang templo ng buhay na Diyos na ako? Ikaw ang templo ng banal na Espiritu na ako? Hindi ba't ang buhay mo si Kristo na anak ko? Ngayon, makikita ba si Kristo sa mundong nakikita? Kung ikaw, anak, ay hindi nakikita. Dalawa lang nakikita sa mundo. Anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos. So pagdating na sa iyong teritoryo, dito sa mundong nakikita, sa mundo mo, ikaw na ang boss, hindi ako. Yan parang sinasabi ng Diyos sa atin. Nagawa na niya lahat. Pero yung basahin lang natin dito, ay hindi natin, hindi na nga tayo nagbabasa, nakikinig na lang eh. Tapos tatanungin natin ang Diyos, Lord, bakit ganito? Anak naman, pambihira naman. Binigay ko na sa iyo ang sasakyan at susi, puno ng gasolina. May mekaniko pa nakaabang kung ano mangyari. May rescuer ka pa. May insurance ka pa. May lifeline ka pa. Susian mo na lang at pandarin, patakbuhin na lang. Doon sa mundo mong nakikita. Huwag mo itawag sa akin. Dahil lahat ng desire mo, bago ako dumating sa iyo, nalalalang mo lahat. Sakit, kahirapan, disgrasya, ingat ka, baka madisgrasya ka. Anak, desire mo yon. Kita mo? Ang bilis maganap, di ba? Ganyan ka sa mundong nakikita. Ikaw ang boss. Masama o mabuti, ikaw ang boss. Ikaw magpapatupad, anak. So ito ngayon, basahin natin bago. Pag natutunan natin ito, katulad din noon, mabilis madisgrasya ang tao. Mabilis magkasakit, mabilis maghirap. Dahil yan kanyang desire, hindi lang niya alam. Verse 2, na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay ginagawa sa mga anak ng pagsuway. Ayon daw sa lakad ng sanglibutang ito, pero pangulo nito ay ang kapangyarihan ng hangin. Ang hangin pneuma, spirit, na kanyang sinasasakupan. Halimbawa, nagtuturo ako dito. Sumisigaw ako para marinig mo. Ngunit ang sabi ng Pangulo ng Espiritu ng Hangin, kita mo yung pastor na yan, kita mo? Anong klaseng pastor yan? Ba't sumisigaw? Ay doon sa amin nakalakihan ko, ang lambot-lambot ng pastor sobrang lambot! Hindi nga makabasag pinggan ng pastor namin Okay lang yun. Nakasanayan mo yun So ngayon, malay mo natutunan ka dito. Hindi ka ba natutuwa na araw-araw paksiw ang ulam mo? Araw-araw, tawag sa amin sa Ilonggo, pinamalhan ng ulam mo, daing tuyo. Ngayon, malay mo ito. Ano naman ito, yung sinaing na tulingan. Tikman mo. Mas masarap siguro ito. May gata. Malay mo ito sa amin sa Iloilo, hindi kinikilaw yung tangigi. Ang kinikilaw sa amin, sariwang dilis. Pinagtatsagaan niya ng mga nagkikilaw. Dito na nauso sa Maynila yung malalaking isda, kinikilaw. Malay mo, mas masarap itong aming luto. Na pareho din naman, mura din naman. Isda lang. Pero dilis ito. Hindi ito suka paumbong ang nilalagay. Talagang tuba ito. Na pinatagal ng mga 4 na linggo. Kaya naging suka.
sa amin doon sa Iloilo. Nagulat ako pagdating ko sa Maynila eh. Meron sila sinasabing lumpia. Sabi ko ba, sarap yan, lumpia. Yung pala ang lumpia sa Maynila, eh toge. Lumpia. Ang lumpia sa amin, noon na, medyo hirap na siguro. Ang lumpia sa Iloilo, pag sinabi mo lumpia, ubod ng niyog. Niyog. Alam mo yung niyog? May ubod. Yung dulo niya taklasin. Kukunin yung pinaka bata na bahagi sa loob. Yan ang lumpia sa Iloilo. Ubod ang laman. Diyan sa Maynila, anong laman niya? Yung bang laman nun? Yung labanos yata. O kamote. Yan. Kasi Iloilo, ginapiko, ginapala pera. Tandaan yung baniko natin. So, makinig ba? Makinig. Alright? Now, itong pagsisigaw ko, iba ako kung mag-preach, halimbawa, na-offend ka, hindi ka na makikinig. Kung hindi ka makakinig, eh walang pagbabago. Dahil walang desire na nababago nang hindi nabago ang mga salita sa puso. Wala. So, balik ka sa church mo. Hindi ko naman sinasabi masama yung church mo, ha? Ang ibig ko lang sabihin, hindi ka nakakarinig ng bago. Hindi kung yun lang yun. At yun nga yung bunga sa buhay mo, di yun yung buhay mo. Ipasa mo rin sa anak mo. Itong espiritu ng hangin, o pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ito po yung diablo. No? Ito yung may Diyos ng sanglibutan. Dahil dito, espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So kapag ito palang pinakikinggan mo, anak ka ng pagsuway. Puro ka rebellion. The spirit that now worketh in the children of disobedience. Hindi ka makakapag-obey sa Diyos. Alam mo nung araw nung isinilang ka, sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Di ba? Pero nung lumaki ka na, naging anak ka na ng pagsuway. Dahil natuto na tayo ng kapaligiran na pananalita, kaisipan. Ayun. Nawala ka sa pamamahay ng magulang mo, minsan bumalik ka. Sabi ng anak ng magulang mo, anak, bakit ka nagkaganyan? Alright. Among whom, verse 3 tayo. Among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and we're by nature the children of wrath. Anak ka ngayon ng wrath, even as others. But God, verse 4, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, has quickened us. Ito, hindi naka-Tagalog, hindi naka-italic. Has quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Verse 6, and has raised us up together. Hindi na sinabing, and has raised us, walang us, nakalagay, up together, and made sit together in heavenly, in Christ Jesus. Tagalog. Pakinggan po mabuti, please. Kasi kapag hindi natin nag-gets ito, magaling tayo pag nasa church eh. Pero ito na, pag umatake na ngayon sa sarili at sa pamilya, bigla ka nagpanik. Siyempre na unawaan natin yan. Lalo na anak mo yan eh.
Pero hindi natin naunawaan na ang anak mo, binanal, pinagaling na. Kung may sakit yan, hindi yan ang anak mo. Hindi mo kalaban ang dugo at laman So huwag mo titingnan ang anak na. Ang anak na may sakit. Wala siyang sakit. Linaw-linaw naman na sabi ng Diyos, pinagaling tayo Kaya nagalit si Smith Wigglesworth Pinatawag siya ng isang asawa, babae. Pagdating niyo doon, saan asawa mo? Nasa loob po. Loob ng kwarto. Kaya buksan mo. Buksan ang kwarto. Papasok si Smith Wigglesworth. Sabi sa asawa, huwag ka pumasok Huwag ka sumama. Yung asawa niya lalaki, nakahiga. Patay. Huwag ka sumama. Katulad din sinabi ni Jesus. Gusto niya buhayin si Talita. Sino ba yung binuhay niya? Sabi sa magulang, diyan lang kayo labas Huwag kayo pumasok. Halika Juan. Halika Pedro. Pag may time kayo, please, tingnan nyo kung ano ang meaning ni Pedro doon at ni Juan. Kung kasama si James doon, tingnan nyo po. Kung may time. Pagdating sa loob binuhay. Bakit? Kasi kahit na magulang, kung ang paningin niya sa kanyang anak ay may sakit, huwag mo siya isama. Ikaw ngayon na kaibigan, kapatid, malakas ang loob mo dahil mo anak yan, huwag mo isama. Kung nakikilala mo sarili mo, pasukin mo yung bata. Pinasok ni Smith Wigglesworth yung patay. Pinatayo. Sinandal sa pader. Mabuhay ka! Sa pangalan ni Jesus. Hindi nabuhay. Tumba yung patay. Tigas na Binangon niya uli. Pagbangon niya, sinampak niya. Ganun si Smith Wigglesworth May cancer ka dito? Saan ang cancer? Dito po. Biglang suntukin ni Smith Wigglesworth yan. Kasi nakikita niya yung sakit, yung espiritu. Hindi ikaw. Pag suntok, babae ba naman? Suntukin na yun, baliktad yung babae. Pagbangon ng babae, wala rin sakit niya. Yan. Pag sinampal ni Smith Wigglesworth, papunta sa pader. Sinabi ko siya, mabuhay ka Patay pa rin. Pangatlo, nainis na siya. Sinuntok niya. Pagsuntok niya sa dibdib, sinabi ko sa'yo, mabuhay ka. Parang pinagluluko mo ko, Espiritu ng kamatayan, Pagtama sa dibdib dito, bumalanda sa pader. Naubo yung patay. Buhay. Nabuhay na, sabi niya, bis ka. Kala ng asawang patay ka. Mung lumabas na siya. Wala lang. Parang wala lang. Ano niya yan? Yan na, asawa mo. So, ulitin Huwag ka maniwala na patay siya. Parang ganyan. So, ganyan ang paningin. Anak mo yan, huwag ka maniwala, huwag ka kabahan. Una-unuan natin. Unawan natin. Pero practice ito, practice. Practice makes perfect. Okay? Tagalogin natin. Wala pa tayo sa ating desire. verse 1, sige. Basahin natin ulit hanggang verse 4, At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyo mga pagsasalansang at mga kasalanan. Verse 2, sa inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. May kapangyarihan ng hangin, Hangin, alam yung tawag ko pagka ginapi ko ginapala, mahangin. Alam mo yung ang ganda-ganda na sinabi sa iyo na-offend ka dahil puno ng paggagapos ng kapangyarihan ng hangin ang ating kamalayan. Yan, magandang balita ang binigay sa iyo, na-offend ka pa Yun. Akala mo, ininsulto ka pa, di ba? Basahin natin verse 2. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng
Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Verse 3. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon. Tayo ha, huwag mo sabihin na hindi ako kasali. Ha? Kasali tayo. Noon ha. Ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman na ating ginagawa ang mga pita ng laman o pita pala pagkasabi sa Tagalog at ng pag-iisip at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan gaya naman ng mga iba, anak ng kagalitan. Ibig sabihin, lagi tayo galit. Ganun ba? Kaya lagi tayo nakasimangot? Wala na mabuti. Lagi na nakasimangot. At lagi pang nakahiyaw. Namayan? Ano siya? Ano masasabi ko siya? Ganyan tayo na. Siga-siga nung araw. Yun. Nung napusasan, yun. Tata, huwag mo na ako pusasan. Pakitang tao lang yan. Kilala naman kita, no? Oo, nga. Nakakahiya na sa publiko naman. Alam mo naman dito, sikat ako rito. Sikat-sikatin kita dyan, eh. Sabi ko bukas mo nakahulihin, eh. Sunod na linggo mo nakahuli. Nakadalawang linggo na nga, hindi kita hinuli, eh. Tingnan mo yung warrant mo, oh. Oo nga, eh. Wala ba extension kahit isang linggo pa? Wala na, no? Hanggang doon lang. 2 linggo lang binigay mo. Alam mo ba nung araw? Ganon. Sorry sa mga pulis nakikinig. Nung araw yun. Kilala ka, eh. Tapos dadanak, ano? Warrant, to? Sundaling ko muna ako ulihin, tata. Sige, ha? Sundaling ko, hanap pa akong pampiyansa. Hindi ka nakita. Nung araw yun, ha? Sorry, bakit hindi na usong na. Sana. Verse 4. Ngunit ang Diyos palibasa ay mayaman sa awa diyan sa kanyang malaking pag-ibig sa kanyang iniibig sa atin. Verse 5. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo'y nangaligtas. Verse 6. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo. Gusto ko makuha natin itong verse 6. Pinaupo niya. Kapatid, usapang espiritu ito. Hindi ka nakaupo sa upuan actually. Nandito ka pa, eh. Correct? Ang sinabing pinaupo sa kanan kamay niya, ginawa kanya tagapagpatupad ng lahat ng naganap na mabuti at pawang mabuti. Ito ay hindi posisyon, kumbaga. Hindi upuan. Ito ay responsibilidad. Ito ay authority. Dati, anak tayo ng pagsuway. Ngunit ngayon, tayo na nakapagpatupad ng lahat ng gusto ng ating Ama dito sa mundo natin na nakikita. Ang nalulungkot ako palagi, alam mo, sobrang nalulungkot ako. Yung inaasahan mo makinig sa iyo, ay siya pang ayaw kang pakinggan. Ganon din ang Diyos. Ang mga anak niya na una-una niyang inaasahan makinig, dahil yan ang kanyang maging daluyan ng pagpapala, siya pa yung ayaw, siya pa yung anak ng pagsuway. So, kawawa ang mga anak ng Diyos, hindi lamang ang anak ng Diyos, pati ang mga tao na sana ay sasakupin nila bilang mga imbahada o ambasador sila, ay naliligaw din. So, kailan tayo matuto makinig, kapatid?
Verse 3 sa King James Version. Among whom also we all had our conversation in time past. Gusto ko makita niyo, conversation. In time past, in the lust of our flesh. The conversation was the produce of the lust of our faith, of our flesh. Fulfilling the desires, marang desire. Nagaganap ang mga desires of the flesh and of the mind. And we're by nature the children of wrath, even as others. So, gusto ko sa gabing ito, alamin natin kung meron ba tayong gusto na maganap sa ating buhay. May desire ba tayo? Meron ba tayong desire, mga kapatid? Anong desire natin? Itong desire na ito, ayon ba ito sa laman? Ayon ba ito sa pagnanasa ng kamunduhan o sanglibutan? Madali lang yun. Marami tayong nababasa dyan. The law of ganito, the law of ganyan. Pero tingnan mo, puro material na bagay ang inaalok nila na nai-desire mo. Puro material. Pinagandalan nila paliwanag. Pero yung mga desires na yan, dati na natin nagagawa yan. Higit pa nga dyan, nagawa natin eh. Pera lang yung gusto nila eh. Pero higit sa pera, nagawa ng maraming tao eh. Sakit, nalalang niya. Kahirapan, nalalang niya. Kahit na ano pang material na bagay, kapatid, na nauuna. Sabihin mo, para to sa minisipa, sa ano to, kailangan natin ganito. Pero kung yan ay bunga ng lust of the flesh, kapatid, hindi na bago ang ating desires. Kung hindi na bago ang ating desires, hindi rin na bago ang ating kamalayan. Dahil ang pinaka-blessing sa anak ng Diyos ay ang kaisipang I am. Ang kaisipang ako nga, kaisipang Diyos na naglalang ng langit at lupa na good and very good. Yun ang blessing. Pero dadayain at dadayain tayo na maraming nagtuturo sa atin. Na mag-imagine ka ng ganito, na ikaw yumaman, na ganito. Yes! Kaya natin imagine yan. I-desire. Pero para kanino? Para sa pansarili nating mga nasa? Or mayroon tayong champion's spirit? Ano ang kaisipan ng mga champions? Ang kaisipan ng mga champions, kapatid, hindi sila lumalaban para sa kanilang sarili. Lumalaban sila para sa mga tao na umaasa sa kanila. Yan ang mga champions. Basahin mo sinabi ni Pablo. Sabi niya, nagpapayaman kami kahit na tingin ninyo mahirap kami. Basahin mo. Yan ang mga champions. So kapag akala mo yumaman ka, dahil natuto ka ng greater truth, pero ang yaman mo, pansarili, kapatid, na daya ka. Pagdating ng araw, nakaharap mo, lalang ng karangyaan na yan, para ilayo ka niya sa tunay mong design at kukunin ka na niya, papatayin ka niya, wala kang magawa. Nalulungkot ako dahil kahapon, alam mo nung nagsisimula ako sa ministry, may mga pinag-iingan tayo, mga preachers, mga magagaling na preachers. Ngunit hindi ko alam kung totoo. 89 years old siya. And sabi, hindi naman confirm, but mismo anak niya na dahil sa COVID,
namatay siya. Pero panahon na niya umuwi sa Lord eh. Maaring talagang kinuha na siya, inuwi na siya ng Lord. Pero ang report marahil na mga dalubhasa ay COVID. Kaya hindi ako naniniwala. Dahil alam niya ang katauhan niya, maliban kung hindi pa rin niya alam ang katauhan niya sa huling saglit ng kanyang buhay, kaya tinablan siya ng COVID, kaya siya namatay. Pero kung tatanungin ng mga anak niya, ang asawa niya, pamilya niya, ayaw pa nila sana umalis. Kahit napakalaki ng karangalan na iniwan niya, napakalaking congregation iniwan niya. So, sa atin, hindi naman tayo ganun karangya ang ministry, pero ganun pa man, wala po sa rangya. Wala rin sa maliit. Ang mahalaga po, kilala natin ang ating sarili. Para hindi tayo, kasi sabi nga ng Panginoon, ano ang mahihita mo? Ano ang tubo mo? Kung ang buong mundo na ito mapasayo, pero napariwara ang iyong kaluluwa. So, ibig sabihin, ang buong langit at lupa hindi kayang bayar o pantayan ng iyong kaluluwa. So, itong kaluluwa na natututo, pag ito'y nalinlang, akala mo okay, napakarami mong iniwan, yun namatay ka sa COVID. Ano yung iniwan mo? Ha? Binangon tayo. Yan, basahin natin. Kalakip ni Kristo pinaupo sa kanang kamay ng Ama. Ibig sabihin, anak, mula ngayon, ikaw na ang aking Chief Executive Officer sa lupa. Dahil si Kristo na ako nga, ay wala na sa lupa, nasa lupa siya sa pamamagitan mo, dahil ikaw ang kanyang buto at laman at siya ang buhay mo. So, walang iniwan. Walang pinag-iba. May anak pa rin ako sa lupa. Kaya sabi ni Jesus, magalak kayo pag gumalis ako. Dahil pag gumalis ako, paroon ako sa Ama. Ibig sabihin niya siya makikita na sa Ama na siya eh. So, pag nasa Ama na siya, hindi siya anak. Kumbaga, ang nakikita kasi ang anak, ikaw at ako. So, sabi niya, magalak kayo. Dahil pag pumaroon ako sa Ama, kayo na ngayon ang anak. Kayo na magpapatupad ng gusto ng Ama. So, punta tayo. Paano baguhin ang desires? Please, mga kapatid, kung gusto mong gumaling, kung gusto natin rumangya, wala namang problema. Hindi naman mahirap. Hindi mahirap gawin. Ngunit tingnan natin. Sa awit, kuha tayo ng principle sa awit. Alam ito ng karamihan, itong awit na ito, 37. Awit 37. Ito'y pangunang bilang natin, desires. Sunod na mga araw, kung may panahon tayo, talakayin natin ang pinakabuod hanggang sa mga how-tos. Dito mag-how-tos na tayo. No? 37. Awit 37. Verse 1. Kanya kaya? The Son of David. Awit ni David. Tingnan natin sa Tagalog. Unahin natin. Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan. Sapagkat, verse 2, sila'y madaling puputuling gaya ng damo at matutuyong gaya ng sariwang damo. Verse 3, tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain ng kanyang pagkatapat. Matindi, matagalog natin. Verse 4, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. Basahin nga natin sa Good News Bible. Tingnan natin na. Don't be worried on account of the wicked.
Don't be jealous of those who do wrong. Verse 2. They will soon disappear like grass that dries up. They will die like plants that wither. Verse 3. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Verse 4. Seek your happiness in the Lord, and He will give you your heart's desire. So, marami tayong matutunan sa 4 na talata na ito. Sa King James Version, basahin natin. A Psalm of David, nakalagay sa akin. Fret not thyself because of evildoers. Kapatid, lahat tayo ganito. Ang stress natin sa buhay, stress sa loob, sinisisi natin sa iba. Sa mga evildoers. We fret. We are worried. Sabi, huwag kayong mabalisa. I-stress. Huwag daw mabalisa. Dahil sa mga manggagawa ng kasamaan. So kapag balisa ang tao, stress, ang tingin niya sa mga tao, masasama. Kahit maganda sinasabi nila, masama pa rin sa atin dahil tayo'y balisa sa loob. We fret. Ang fret sa Tagalog, sinabi sa International Version, angry. Don't be angry because of those who do evil. Do evil unto you. Why? Pero hindi rin basta mas madali ito. Kita mo, evil. Nagkalagnat ng anak mo. Nagkatrangkasa. Anong sabi sa international? Sabi dito, sa good news, worried. Nababalisa tayo, na-stress tayo. Kamukat-mukat mo, dinala mo sa doktor, okay lang, gumaling. Pero ikaw naman nagkaroon ng stress. Nagkaroon ka naman ng sakit. Dahil ang stress, ang ugat ng sakit. Ang worries, ang takot. So kapag may gumawa ng ganyan sa pamilya, sandali. Punta ka sa verse 4. Sa King James Version, ganito pagkasabi sa verse 4. Delight thyself also in the Lord. Delight. Yes, sabi sa Kalawang 1, sabi, count it all joy when you go against diverse temptations. Delight yourself. Pag may nakita tayong mga ganyan, sinasabi niya ng pagsubok, delight! Seek your happiness in the Lord. Hanapin mong kaligayahan sa Panginoon. Anong kaligayahan sa Panginoon? Never, kapatid, nadidelight tayo sa Lord. Kung tingin mo sa sarili mo, tao naman. Never, ever. Sinabi kanina, binangon ka na. Kasama ni Kristo, pinaupo sa kanang kamay niya. Delight! Sabi nga ni Joshua, ano? Sinasabi niyo tayo mga tipaklong, sila higante? Basahin niyo doon. The Book of Numbers. Hindi niyo ba alam na sila yung pagkain natin? Yun ang delight. Nakakita ng pagkain. Nagtatakam.
Pero pag ikaw at ako, doon pa rin sa dating desire, lust of the flesh, ang diablo naman tatakam. Bakit? Naging alabok ka. Pagkain niya alabok eh. Kaya ka na delight, ano ba tawag nung season delight? Yung delight of the month. Nakakatakam. Kita mo sa TV, mama, punta tayo doon. Yan ang nagdi-delight. Kasi tingin mo, ikaw ang hari at saserdote sa mundong ito. Representante na nakikita, image and likeness of God. Pag nakakita ka na salamat. Salamat, sabi sa ikalawang Juan, kung di ako magkamali, sabi niya, itong mga kalaban na ito, sabi niya, pag nag-delight ka sa Lord, natatakam ka, lalo pang lalakas ang faith mo. Pero pag sinabi mo, ayon sa lumang kamalayan, ito pong pagsubok, pinahintulutan ng Diyos ito sa amin para palapit kami sa Kanya, kaya lalong lumalakas ang aming pananampalataya. No! Hindi po pwede ang mixing sa delight in the Lord. Delight thyself in the Lord. Seek your happiness in the Lord. Si Lord, ngayon, ay siya buhay natin. Hindi ba't nakaupo tayo, kaisa siya sa kanang kamay ng Diyos? Dahil tayo ang kanyang buto at laman at siya ang ating buhay. Delight in that! Nagpakaligaya ka dyan. Hindi yung na-offend tayo. Nag-worry, na-stress tayo. Malit na bagay sinabi sa iyo, na-stress ka. Balik ka sa lumang kamalayan. Na iniinsulto ka. Na inaapi ka. Dahil dati kang inapi. Ibabalik sa iyo ng diablo yan. Ng Pangulo ng hangin. The prince of the power of the air, Pangulo ng kapangyarihan ng hangin, na dati na daw natin nilalakaran. Kaya pag sinabihan ka ng karapatan mo sa Lord, hindi ka na makikinig. Sinisermonan mo naman ako eh. Yun. Kaya imbis na gagaling ka, lalo pang lumalala ang sakit mo. Tapos hindi ka talaga makinig. Insulto na naman sa akin yung sinasabi niya. Hindi insulto. Pinaliwanag natin ang ating tunay na katawan. You have to delight. We have to delight ourselves in the Lord. Magpakaligaya tayo sa Panginoon, sa buhay nating si Panginoon. At saka parang daw niya ibigay ang lahat ng nasa desires of our heart. Dahil pag nagpakaligaya tayo sa buhay nating Panginoon, ang desire natin na babago, kapatid. Good and very good. Ngunit kapag baby pa tayo, nakikinig tayo ngayon, huwag ka magtaka kung bakit hindi gumaling agad. Bakit ganyan? Tawagin mo mga kapatiran. Kayo naman mga kapatiran, dahil hindi nyo naman kamag-anak, hindi nyo katawan yan, no? Katawan niya yan, huwag mo naman sang auyunan sinasabi niya. Sabihin mo sa kanya, hindi ikaw yan. Hindi yan ang anak mo, pinagaling na yan eh. Hoy, di mo niya, pagpunta mo doon, alam mo kung sino karap mo. Katulad ni Smith Wigglesworth. Hindi siya pumunta doon para tingnan yung tao na patay. Ang pagkasabi nga niya, huminga ka! Hindi sinabing mabuhay ka eh. Huminga ka! Sinuntok eh. So, ganyan tayo. Bakit? Tayo ang boss sa mundong ito eh. Lahat tayo ng Espiritu nagbibigay buhay, Elohim, Diyos na nagbibigay buhay. Tayo ang daluyan ng pagpapala. Actually, tayo ang pagpapala sa mundong ito. Eh kung patay na buhay mo, hindi ba pagpapala yon? Ang may sakit, napalayas mong sakit, hindi ba pagpapala tayo? Yun, nangamatay sila, marami silang pera. Hindi nila na bayaran yung doktor para gawin sila magaling. Hindi na gawa ng pera. So, dito sa atin, wala naman tayong perang ganun kalaki siguro, pero alam natin, authority natin, na hindi kaya pantayan ng pera. Okay?
So, delight thyself in the Lord. Thyself in the Lord. Ang self mo si Lord. Mag-delight ka doon. Pag nag-delight tayo, ang kamalayan natin mabago. Dahil ang desire, kamalayan, kapatid. Ang desire, katauhan actually. Hindi ka pwede mag-desire na magaling ka, gumaling ka, kung sa loob mo, hindi mo nakikita na ikaw ay magaling na. Kung puro stress, sama ng loob, hindi yan desire, kapatid. Desire yan ng luma. Kaya kita mo, ang mga salita na narinig natin, ayon pa rin sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin, na offend tayo. Sa mga loob natin, na stress tayo. Napakasimple, di ba? Napakaliit na bagay. Yung napakarami hanggang ngayon, hindi gumagaling. Hanggang ngayon, hindi makaahon sa kahirapan. Bakit? Yung Pangulo ng kapangyarihan ng hangin pa rin ang naghahari sa kanyang paninig, sa kanyang paningin. Kaya pinayuhan mo ng maganda na offend, na stress. Dahil akala niya i-insulto mo. Kahit na ina-I love you mo na, tingin pa rin niya sa'yo. Sinisermonan mo siya. Please, kapatid, tayo ang responsable dito sa ating nasasakupan. Tayo ang nasusunod. Either pumili ka ngayon, doon ka sa Pangulo ng kapangyarihan ng hangin, madali kang ma-offend, na-stress dahil sa balat sibuyas pa rin tayo, or dito. Count it all joy! Sabi, if you go against diverse temptation. Hanapin nga natin. Tama ba ako? Bago tayo magsara ha, sorry. Gusto ko lang makita natin yung verse kasi ito ating manual eh. Gusto ko makita natin ito. Ito ang delight in the Lord. James pala, hindi pala 2 John. James 1:2 pala tama. Sabi sa aklat ni Santiago sa Tagalog, James sa King James 1:2, my brethren, ibig siya ng brethren, ka-DNA ng Holy Spirit ito. Count it all joy when you fall into diverse temptation. Ang fall dito, go against. Hindi po itong bumagsak ka sa tentasyon. No. Hindi ganyan. Walang ganyan na premise. Paano ka mag-count it all joy? Bumagsak ka na. Sabi din sa Good News Bible. My friends naman sa kanya. Consider yourselves fortunate when all kinds of trials come your way. Sa King James, count it all joy when you go against diverse temptations, knowing that the trying of your faith worketh patience. But let patience have perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Alam mo kung bakit count it all joy? Kapatid, walang problema sa mundong nakikita na nauna sa solusyon. Ulitin ko. Walang problema sa mundong nakikita na nauna sa solusyon. Sinasabi ko ito dahil dapat tayo matuto lahat. Huwag niyo sabihin na kayo lang ang pinagsasabihan ko. Pinagsabihan ko sarili ko. Kaya pag pinagdiinan ko, pinagsigawan ko, sinisigawan ko ang puso ko. Hindi kayo, ha? Para hindi kayo ma-offend. Dahil lahat ng problema, kapatid, tandaan natin, anumang klaseng problema, pag dumating siya sa iyo, malinaw na ang solusyon na sa iyo. Ulitin ko. Ang problema na mamagnet sa solusyon. Pag dumating ang sakit sa iyo, dumating ang pigati, dumating ang anuman
na negatibo sa iyo, magalak ka daw. Bakit? Magagamit mo na ang solusyon na sa iyo. Sinong solusyon? Ikaw ang Savior. Ikaw at ako, Saviors. But we have to come up to the Mount Zion. Umupo sa kanang kamay ng Diyos. Zion, talking of spiritual Israel. Sons and daughters of God. Bakit? Pag dumating sa'yo, kapatid, alam mo, na sa'yo si I am, ang Christ na Savior na sa'yo. Lupigin mo, yurakan mo, pulbusin mo. Bakit? Count it all joy na gamit mo. Ang solusyon, ang I am consciousness, ang kamalayan ni ako nga. Bakit? Bukas makanawa, may mission ka, kapatid. Kaya sa sarili mo muna tatapusin ang training. Bukas makalawa, pag naganap ang training, natapos natin, hahayo tayo. Baka akala mo pag humayo ka, hindi mo nga iniisip ang pera, material, pero hahabulin ka ng pera. Dahil sabi ng Lord, blessings shall overtake you. Inuuna natin muna hanapin yung sinasabing blessing. Hindi natin na training ang sarili natin. The desire has to be established. Ang mga nasang good and very good, kailang may tatag muna sa pamamagitan ang delight thyself in your light. Our light, the Lord, the King of Kings and the Lord of Lords. Nakaupo na tayo ngayon sa kanang kamay ng Ama. Count it all joy. Nasayang mo sa gusto, mawala ka sa mundong ito balang araw, hindi mo man lang nagamit ang desires o ang delight in the Lord. Marami din naman yun. Kasakit. Yun, umasa sa doktor, umasa kay pastor, patay pa rin. Eh, bakit di mo ngayon gamitin? Ganon din naman eh. Ayaw mo gamitin, papatayin ka rin naman eh. Pwede gamitin mo na. Magpakaligaya ka. Bakit? Dito ka ha. Magamit ko na ngayon ang natutunan ko. Baka hindi mo alam. Isa ako sa mga scholars. Ano yan? Calculus? Wala yan. Ano yan? Mga grammar lang yan eh. Kaya ni Ma'am Pinky yan. Madali, mani-mani sa akin yan. Hindi naman darating sa'yo ang calculus. Hindi alam ng iba. Yung mataas na mga mathematics. Kung mahina ka sa mathematics, hindi naman mamamagnet sa'yo yun. Ang problema sa mathematics. Dahil hindi ka naman solusyon eh. Pero kung magaling ka sa grammar, no? English speaking ka, ang darating sa'yo patungkol sa English naman. Kaya pag dumating, kaya ko ito ngayon, masubok ko na. Nag-guess niyo po, pag science naman, magaling ka. Mamamagnet naman sa'yo lahat ng problema ng science. Mismo yung Pangulo ng Kapangyarihan ng Hangin ang dumating sa'yo. Diyos ng sanglibutan. Teka. Halika. Sabi nga ni Lester Sumrall, di nagpambuno sila magdamag. Talo sa tanas Tapos umalis. Balik! Balik! Iayos mong, kasi wasak-wasak ang, yung bed niya eh. Talagang kalat. Pati yung mga bangko daw. Sa Baguio siya, pero mechanic. Balik! Ayusin mo muna lahat. Ayusin mo! Bago ka umalis. Inayos daw eh. Pati unan. Ang galing. Yan ang delight thyself in the Lord. Aha! Ngayon nasubok ko na. Pagkatapos mo, nakita mo, umuusok ang anointing niya. Kasi nung bata pa siyang pastor, kasama niya si Smith Wigglesworth doon sa England, kasi English eh. Pero lumaki na siya sa Amerika. Kaya kapatid, please, meron tayong mission, may training tayo kapatid, may training. Tsaka may mga mission tayo. Paano naman natin magsagawa ang ating mission naman? Wala naman tayong training. Hindi ka naman titiningin ng Lord na pahintulutan yung mga problema na yan. Kung hindi yan ang ang pupuntahan mo balang araw, susuungin mo.
At hawiin mo, alis, 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 alis. Kasi alam mo na, galing ka dyan, na-train ka dyan eh. Okay? Huwag yung puro tayo stress, ha? Delight yourself in the Lord. Desires. So, ito ating panimula bukas. Tingnan natin. Ha? Ano na bigyan ng Lord bukas? Ha? Victory bukas eh. 17. Father Almighty, salamat po uli sa iyong pagtuturo at pagsimula ng iyong series sa gabing ito na sigurado namin mapapakinabangan namin at napakinabangan namin sa gabing ito. Ang itinuro, banal na Espiritu, Daddy, Aba namin. At patuloy pa rin ang aking panalangin sa iyo, Father, na magising ang lahat na nakikinig, mawala na sa lumang kamalayan, na-offend, na-stress, nag-worry. Samantala, kami na ang taga-pamagitan sa langit at lupa. Kami na ang tagapagdala sa tao sa Diyos para maging isa sa iyo. Kami na ang umahawak ng lahat ng kapangyarihan, Ama. So, kadalasan, marami pa rin sa amin ang nag-worry, na-stress, kinakabahan, natatakot. Kaya, Ama, kung hindi man bigla, gusto kong unti-unti na kami lumago upang kami ay makita ang mga layunin mo sa aming buhay. Kahit ang mga training namin sa buhay, sa aming mga sarili, pamilya, ay panimula lamang ng aming misyon. Pag nalagpasan namin ito, dahil nag-delight kami sa iyo, ang lahat ng desires namin na good and very good, ang sabi mo, ibibigay mo. Naibigay mo na actually, Ama, at nasa amin, ha? Hindi nga lang nakikita pa, ha? Dahil meron pang mga pagsunod sa Pangulo ng kapangyarihan ng hangin. Kaya, Ama, mula ngayon, ang dalangin ko na sino man sa amin naririto na kapag nasabihan kami, kahit masama pang sinabi sa amin ng mga makasalanan, ay hindi kami magugulumihanan, hindi kami mag-fret, hindi kami magagalit at ma-stress. Dahil bumangon na kami mula sa patay, kaysa na kami ngayon ng aming Panginoong Yesus, nakapuspusan na. Kaya maging matalino kami sa gabing ito, na lagi lamang namin sabihin, I am that I am. Si I am, nakikita sa mundo naglalakad. Si I am, narinig ng bawat isa. Si I am na ikaw, ang nakikita sa mundong ito. Salamat, Ama. Salamat, Panginoong Yesus, sa buhay mo, sa iyong mga pagbata. At pinanalunan mo lahat, binigay mo sa amin. Hindi mo binata ang lahat para sa sarili mo. Binata mo ang lahat para sa amin. Kaya ikaw ay champion. Tunay na champion ka, Panginoong Yesus. Salamat ulit. And we give you back the honor and the glory, Father Almighty, great I am, Abba. Sa pangalan namin katuwiran, aming buhay si Kristo Jesus. Amen. And just a good thank you, guys. We bless you, guys. Go back. Go forth. Go forth. In Jesus' mighty name, we dispatch you again. Guys, sorry, medyo mix lang tayo. Pero sana may napulot kayo. Alam ko may napulot kayo. Kapag na-offend tayo, hindi lang naman ikaw, ako rin. Pero sabi nga ng isang teacher ng neurosurgeon o neuro whatever, sabi niya na patunayan daw nila na kapag nagalit ka, na-stress ka, ang maximum daw na panahon na ititigil ng galit at stress. Kung galit ka man, na-offend ka man, maximum daw 2 minutes. Kaya after 2 minutes daw at galit ka pa, nagkukunwari ka na galit ka. Ang totoo daw, hindi ka na galit. Hindi ka na stress after 2 minutes. 2 minutes, guys.
Parang ganun. Pag nagkaganon ka, 2 minutes ha. After 2 minutes daw, at stress ka pa, galit ka pa, kinabahan ka pa, sabi niya, nagkukunwari ka na. Marami sa atin ganyan. Alright? So, remember this. Pag gumanon ka, hanggang 2 minutes lang ha, mamaya-maya, hindi na ako galit. Mag-I love you ka na ulit. Alright? I love you guys. Good night. Good night. I hope you heard something. I know you did. Alright, good night. See you tomorrow.